And good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. At ang magdadala po ng mensahe sa salita ng Diyos ngayong umaga ay si Sister Sam. Pero bago po yan, tayo po ay magkakaroon ng opening song and opening prayer ni Sister Kim. So tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for the wonderful good night's rest that you have given to us. Thank you for waking us up again and giving us new life and strength. And we ask for your guidance this morning, especially for our speaker as she imparts to us the message, and maybe keep it in our hearts and minds so that we may show it in our lives. And also, please guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please enter in the healing hands. And please forgive us for the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, magandang umaga sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker at ang title po ng ating devotional sa umagang ito ay Peace Through the Cross. So, mababasa po natin ito sa booklet by April 7. Sabi po sa ating key text sa Romans chapter 8 verse 1, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. If sinners can be led to give one earnest look at the cross, if they can obtain a full view of the crucified Savior, they will realize the depth of God's compassion and the sinfulness of sin. So, kung yung tao nga po ay truly na tumingin siya dun sa sakripisyo na ibinigay ni Kristo nung siya ay pinako doon sa krus para iligtas tayo, ay maintindihan daw po natin na kung gaano kamahal tayo ng Panginoon. At ayun nga po, at the same time na pinapakita kung gaano ka-serious ang kasalanan. Kasi yun nga po, yung cross ay pinapakita both God's deep compassion at yung ano nga po, true ugliness ng kasalanan. So, ayun nga, napaka-privilege talaga nating mga tao na maligtas tayo ni Kristo.
As your conscience has been quickened by the Holy Spirit, you have seen something of evil, of sin, of its power, its guilt, its woe, and you look upon it with abhorrence. You long to be forgiven, to be cleansed, to be set free. Harmony with God, likeness to Him, what can you do to obtain it? So kapag yung Holy Spirit nga po ay na-touch ang ating consciousness ay ay nga po mararamdaman daw natin na tayo ay na-convict sa ating mga kasalanan. Kasi makikita po natin dito na yung kasalanan nga po ay nagbibigay ng kahirapan o ng sakit, ng guilt, at nga po nahihiwalay po tayo sa Panginoon kapag ay nga po. At nasa-start na din nating i-hate yung kasalanan. Kasi ayun nga po, dito po create yung strong desire na gusto nating mapatawad ng Panginoon, malinis at mabago ang ating buhay at mabuhay tayo in peace and harmony with God. It is peace that you need, heaven's forgiveness and peace and love in the soul. Money cannot buy it, intellect cannot procure it, wisdom cannot attain it, you can never hope by your own efforts to secure it, but God offers it to you as a gift without money and without price. So, kapag yung peace nga po na hinahanap natin, yung peace na hinahanap natin is yung forgiveness at pag-ibig at yung calm heart na hindi nga po kayang mabili ng pera. So, gaano mang pera ang ilabas mo dyan or intelligence or effort at bigyan mo man ito ng your all, hindi pa rin po ito, hindi mo ito maatin kasi ito po ay free gift nga po galing sa Panginoon. Ino-offer po ito sa mga tao na willing na tanggapin ito. So, kailangan nga po natin sabi dito, go to Him and ask that He will wash away your sin and give you a new heart. Then believe that He does this because He has promised. It is our privilege to go to Jesus and be cleansed and to stand before the law without shame or remorse. Na para nga po tayo matanggap natin yung gift na ibibigay sa atin ng Panginoon, o lumapit tayo sa Diyos at mag-ask tayo ng forgiveness at maghingi tayo ng bagong puso. Kasi nakita na natin kung gaano ka pangit yung kasalanan at sabi doon kanina na we start to hate it at gusto nating mamuhay ng bagong buhay. So, sabi din doon na hindi kaya ng kahit anumang pera mabili ang kapayapaan at yung clearness ng iyong mind. So, para ito ay ma-achieve natin, pumunta nga po tayo kay Kristo o sa Panginoon at tatanggalin nga po ang ating mga kasalanan at bibigyan tayo ng bagong buhay. At sabi nga dito, through Christ, we can be cleansed from sin and stand before God without fear, guilt, or shame. So, napakaganda po no na privilege nating mga Christians o nating mga tao. Kasi, ayun nga po, pwede tayong lumapit kay Kristo na hindi tayo dito, to stand before the law without shame or remorse. So, kaya po nating tumayo sa Kanya as ourselves. Lumapit sa Kanya as ourselves na kahit gaano man po tayo makasalanan, ay tatanggapin pa rin po tayo ni Kristo. When at the foot of the cross, the sinner looks up to the one who died to save him. Many rejoice with fullness of joy for his sins, and sins are pardoned. Kneeling in faith at the cross, he has reached the highest place to which man can attain. So kapag tayong mga makasalanan nga po ay humbly na lumapit kay Kristo at naniwala sa Kanya, tayo po ay pwedeng tayo po ay makakatanggap ng full forgiveness at ng kasiyahan. So being at
the foot of the cross nga po ay nagre-represent doon sa complete surrender at faith natin. So ito po yung highest spiritual experience na pwedeng maranasan ng tao na at ang pag-accept kay Christ fully. So thank God for the gift of His dear Son and pray that He may not have died for you. And pray that He may not have died for you in vain. The Spirit invites you today. Come with your whole heart to Jesus and you may claim His blessing. So, kapag nga tayo, when a sinner nga, dapat tayo nga po ay maging thankful kay Kristo at mag-respond tayo sa kanyang sacrifice. Kasi wag po natin sayangin yung sacrifice na ibinigay sa atin ni Kristo at ay nga po, dahil ang ating Ama ay ini-invite tayo ngayon na lumapit sa Kanya sincerely at ibigay natin ng ating buong puso kay Kristo para po ma-receive natin yung blessings, yung kanyang mga blessings at ang salvation. So napakaganda nga po na yung sa past devotionals po natin, pinag-usapan din na okay lang na lumapit ka kay Kristo na hindi ka perfecto. Dahil nga po sa biyaya ng Diyos ay pwede tayong lumapit sa Kanya as is, na tayo ay makasalanan basta willing po tayo na isurrender ang ating buong puso sa Panginoon. So, kapag sinurrender nga po natin ang ating buhay sa Kanya, ay, ayun nga po, bibigyan niya tayo ng blessings at yung salvation nga po. Kaya lumapit tayo kay Kristo with our whole heart. As you read the promises, remember they are expressions of unterrible love and pity. Yes, only believe that God is your helper. He wants to restore His moral image in man. As you draw near to Him with confession and repentance, He will draw near to you with mercy and forgiveness. So yung promise ka po ng Panginoon ay nanggagaling po sa malalim na pag-ibig niya at mercy sa atin. So gusto niya po na i-restore tayo o ibalik tayo sa Kanya at gawin tayo katulad niya ulit. So He wants to make us like Him again. Na kapag tayo ay lumapit sa Kanya with repentance and honesty, siya po, sabi dito, He comes close to us with forgiveness and grace. So, ayun nga po, nawa ang ating devotional sa umagang ito ay pinapaalala sa atin na yung true peace ay nanggagaling po kay Kristo at ang kanyang sacrifice sa cross. At kung wala yun, ay tayo po ay hindi maliligtas. So, para hindi po mabaliwala yung kanyang sacrifice sa atin, kailangan po nating magbago. So sabi dito, kapag naintindihan natin ng kanyang pag-ibig, we begin to see sin differently nga po. At kapag nakita natin yung kapangitan, parang napangit yung kasalanan nga po na ay mas pipiliin natin o magkakaroon tayo ng desire na magbago. So ang forgiveness nga po at ang peace ay hindi kayang i-earn with money. So, sabi po dito, sila ay yung regalo po ng ating Panginoon at ang kailangan lang natin para makuha ito ay lumapit sa Kanya with faith, repentance, at with a sincere heart. So, kung gusto nga po talaga natin ng kapayapaan at ng kapatawaran, tumingin lang tayo kay Kristo at magtiwala tayo sa kanyang mga promises at i-accept natin ang kanyang regalo sa atin, which is the gift of salvation with our whole heart. So dito po nagtatapos ang devotional natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all. Maraming salamat po, Sister Sam. At ito nga po, pinapaalala sa atin na ang pangako ng Panginoon
sa atin, lalo na po sa mga nagsisik sa Kanya, na lumapit tayo sa Kanya ng buong puso at tanggapin ang mga biyaya na Kanyang ibinibigay. So tayo na po ay dumahon na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the wonderful night that you have given unto us and for waking us up again this day, for giving us new life and strength, and for letting us gather this morning to have our morning devotional to hear more about your word and your love for us. Father, may you help us apply the lessons that you have heard in our hearts and in our minds so that we can show it in our daily lives and to the people who are around us. And let us be good, the children that you would love us to be. And then please continue to protect us throughout the whole day and our loved ones as well. And please have the sick touch them with thy healing hands. And please for the blessings that we have committed against thee. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, at dito po nagtatapos ang ating morning devotional at muli po maraming salamat sa mga nag-join sa atin. At ini-invite ko po kayong muli na samahan kami sa aming morning devotional ng 5 a.m. and evening devotional naman po ng 6 p.m. So once again po, good morning and God bless po sa ating lahat.